Hello guys, this is your Ate Jing, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay alamin ang masculine and feminine activities na maaring malaking sanhi ng kaibahan ng pagdadala ng kapartner niyo sa inyo. In this video guys, ang pag-uusapan naman natin ay yung sa feminine side na mga aktibidad. If you want to see the part 1 of this video guys, ay ilalagay ko sa description box yung link ng part 1 natin para mas maintindihan nyo yung topic natin na ito at maging buo yung whole idea na gusto kong iparating sa inyo. Doon sa part 1 na video guys ay tinalakay ko yung sa masculine activity na maaaring lalaki ka man o babae. If you are on short distance or LDR, lahat po kayo makaka-relate para mas mapabuti pa yung relationship nyo sa kapartner nyo. Kaya stay tuned. Tara, pag-usapan natin yan, samahan nyo ko. Pero bago natin simulan, don't forget to hit the subscribe button below at huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button natin so you'll be notified to all of my upcoming videos. So here we are guys. Now let's go straight to our topic. Huwag na natin itong patagalin. Excited po akong maibahagi sa inyo yung ideya ko. And to our 5 feminine activities naman ay umpisahan natin guys doon sa ating number 1 na tagapakinig, tagatanggap, pangatlo tagapagsang-ayon, pang-apat pag-surrender, at ang pang-5 maging kabiyak niya. Yan lagi niyong tatandaan guys. Itong feminine activities natin, itong 5 aktibidades na ito, mahalagang magampanan nyo kung babae ka. Umpisahan natin guys on a woman side. I know being a strong woman guys ay napakahirap na gampanan itong feminine activities na ito sa relationship. Pero kung gusto mo ng matagumpay na relasyon, tahimik na pagsasama, napakahalaga bilang babae dahil babae ka. Itong mga aktibidades na to ang gampanan mo at wag mong i-take over o magiging obsessed ka sa gawain na dapat ay sa kabiyak mo o dapat sa kapartner mong lalaki. Kasi dyan mag-uumpisa yung pagkakagulo ng pagsasama nyo. For a simple reason, na dahil babae ka, ay sinong gaganap nitong 5 aktibidades na ito sa relationship nyo kung ang hinahabol mo o ang gusto mong gampanan ay yung responsibilidad na dapat ay sa kapartner mong lalaki. So mawawalan ng balanse yung relationship nyo, mawawalan ito ng direksyon at magiging magulo, puro na lang away yung mangyayari rito kasi nawawalan ng tagapag-alaga itong 5 feminine activities na ito sa relationship nyo. So bilang babae, kahit gaano ka ka-strong woman, kahit gaano ka ka-empowered bilang babae, kahit gaano ka ka-independent, kahit gaano ka ka-smart, mahalaga na huwag kayong lalagpas sa pagiging babae if you want a successful relationship sa kahit sino pa mang makapartner nyo. Ngayon magrereklamo ka kasi hindi ginagampanan ng kapartner kong lalaki yung responsibilidad ng pagiging leader sa relationship namin. So, I need to take over for our relationship. Mali po yun. Kasi, automatic, pag ikaw babae nakipagrelasyon at ayaw gampanan ng kapartner mong lalaki, yung mga dapat gawain na ang lalaki ang gumagawa, huwag niyong ipilit para lang mag-workout yung relationship niyo sa kanya. Don't take over his responsibility na siya dapat ang gagawa nito sa relationship niyo para lang mag-workout yung relationship niyo. Automatic dump him because it's a strong sign that he is not the right one for you. Dahil kung irresponsable siya ngayon, ay habang buhay na yan, irresponsable, hindi na magbabago pa. Kasi ang mangyayari niyan guys, kung itutolerate mo siya ngayon ng pagiging tamad niya, ng pagiging irresponsable niya dahil hindi niya nga ginagawa yung mga dapat siya yung gagawa sa relationship niyo, gaya ng pagpaplano, pagpupursige, kung anong dapat gawin, effort para matupad yung mga plano niyo together. Kung hindi niya yung ginagawa, huwag niyong i-take over yung responsibilities niya. Kasi alam niyo, ang lalaking irresponsable, while you are still on dating stage, ay hindi na po magbabago yan.
Dahil yan na po yung pagkatao niya. So, huwag niyong ipilit while you are still on dating stage. Kung ganyan na siya ka-irresponsable, dump him. Because for a simple reason na he is not the right one for you. So, ang pagganap nitong 5 feminine activities natin guys bilang babae sa relasyon ay hindi lang para mapabuti yung relasyon mo sa kapartner mo kung ang matagpuan mo naman ngayon is the right person. Yung lalaking lalaki, hindi lang literal na lalaki on physical aspects but also to his principles. Kumbaga, a responsible one. Kung siya yung matagpuan mo, napakaganda ng takbo ng relationship nyo kung ikaw ang gagawa nitong 5 feminine activities. Kasi balanse yung takbo ng relationship nyo. Ginagampanan niya yung pagiging lalaki sa relationship nyo at ikaw naman yung pagiging babae sa relationship nyo. Ayaw mo nang matiwasay at tahimik na relasyon, masaya lang pag ganyan. Kahit may problemang darating sa inyo, kahit mag-aaway kayo, ay hindi mo mapapansin na nag-aaway pala kayo. Kasi masaya yung relationship nyo. Kahit may problemang darating, ay hindi ganoon kabigat kasi nagtutulungan kayo. Kasi nga, balanse yung takbo ng relasyon nyo. At hindi lang yun, pag gagampanan mo itong 5 feminine activities sa relasyon, ay mas madali mong makita kung yung kapartner mo ngayon ay tamang tao ba sa iyo, hindi. Kasi gaya nga ng sabi ko guys, pag ginagampanan mo itong 5 feminine activities natin, automatic, magiging irresponsable yung kapartner mong lalaki kung hindi siya ang tamang tao sa'yo. Pero kung siya yung tamang tao para sa'yo, you will be happy with him at kung mapapansin mo, smooth yung takbo ng relationship mo sa kanya kasi hindi mo kailangang i-take over yung mga dapat niyang gawin para mag-forward o tumakbo to next level yung relationship niyo. Maging tagapakinig, tagatanggap, pagsang-ayon at pag-surrender guys. If you are an independent woman, I know napakahirap pong gawin yun kasi nasanay kang ikaw yung top sa sarili mo. Kaya pagdating sa relasyon ay gusto mo maging top rin. Which is, isipin nyo kung babae ka, ilagay mo yung sarili mo ng pagiging babae. Una nyong intindihin. Pagdating sa relasyon, huwag mong i-focus sa sarili mong kapakanan, sa sarili mong emosyon, sa sarili mong pakiramdam, sa sarili mong future, o lahat-lahat ng pansarili mo. Kumbaga magiging selfish ka. Huwag ganoon. Kasi kung papasok ka sa relasyon, always consider yung mga responsibilidad guys. Always consider your partner's feelings. Always consider not only your future but also his future. Kasi kung nasa relasyon ka, ang bubuuin mong pangyayari sa buhay nyo ay hindi lang sa'yo, kundi kaya nga tinawag na nyo kasi dalawa kayo. Future mo, future niya. Buhay mo, buhay niya. Kasi pag nasa relasyon kayo, kayong dalawang tao ay magiging isa. Kaya always consider your partner sa lahat ng aspeto na meron kayo sa relasyon. Lalo na itong maging kabiyak. Kung babae ka, ilagay nyo sa lugar yung sarili nyo na saan ba dapat ilugar yung babae sa relasyon. Alam naman po natin na ang lugar ng lalaki sa relasyon ay siya dapat itong leader. So, saan ka ba dapat ilagay? Yun yung panglima nating aktibidad bilang babae, kundi ang maging kabiyak. So, don't take over the position of being a leader sa relationship kung gusto mong magkaroon ng successful relationship sa kapartner mo. Kasi kung ipapractice mo itong pagiging kabiyak sa karelasyon mo, sa kapartner mo, itong 1, 2, 3, 4 natin guys na pagiging tagapakinig, tagatanggap, tagasang-ayon at pag-surrender doon sa kanya, pagpapasakop doon sa kanya, ay napakasimple mo na lang na magagampanan yun. Kung mapapractice mo itong gawin, itong activity number 5 natin ng pagiging kabiyak sa kanya. Lagi niyong tatandaan na kung babae ka, don't take over the position of being a leader on your relationship.
Dahil hindi lang yan makakapagbigay, matiwasay, or peaceful order doon sa relationship nyo kung hindi higit sa lahat, kung nasa dating stage pa lang kayo, yung tipong hindi pa kayo kasal, ay dyan mo madidetermine kung yung kapartner mo ngayon ay the right man for you ba o hindi. Kasi kung siya yung leader sa relationship nyo at tama yung pagdadala niya, at the same time nagagampanan mo yung feminine activities mo sa relationship nyo kasi hindi mo kailangang mag-worry na kailangan mong i-take over yung responsibilidad niya bilang lalaki kasi gusto mong mag-work out yung relationship nyo. Kung hindi mo kailangang mag-worry ng ganyan, so it means he is the right person for you. Now, kung sa buong panahon na magkarelasyon kayo, kailangan mong gampanan yung feminine activities mo, pero at the same time ay kailangan mo ring gampanan yung masculine activities sa relationship nyo kasi hindi ginagampanan ng kapartner mo, automatic, he is the wrong person for you. Kaya, wag mo nang i-pursue yung pagkikipagrelasyon sa kanya. Wag mong ipilit para lang kuno masabi mong nag-success ka sa kanya. Lalo na kung gwapo siya at pinapangarap mong country, yung country niya na mapuntahan, mayaman siya, macho siya, siya yung dream guy mo on physical aspects. Kaya pinipilit mo, if you want to be happy, wag mong hahayaan na ikaw ang gagawa lahat ng responsibilidad or these activities on your relationship para lang mag-work out ito. Sakit, pagtitiis, and failure ang naghihintay po sa inyo pag ipupursu nyo yung ganyang klase ng relasyon. Now, let's go naman to the other side guys, sa side ng mga lalaki. Pag ikaw ang gaganap ng itong 5 feminine activities na ito, huwag mong gawin yan. Kasi bilang lalaki, may ego ka. While you are still in dating stage, matitiis mo yan ngayon na ang nasa manibela ay yung kapartner mong babae. Pero pag nagkaasawahan na kayo, mapapagod at mapapagod yung kapartner mong babae at ikaw makasanayan mo na nakasakay ka lang o na passenger seat kasi yung kapartner mong babae ang nagdadrive. Pag nagkaasawahan na kayo, kasal na kayo, kung kailan napakarami ng responsibilidad, ay hindi mo alam ngayon kung paano mag-umpisa. Idagdag pa na iniinsulto ka na ng asawa mong babae kasi wala na siyang respeto sa iyo dahil nawala na yung pagmamahal niya sa inyo sa bigat ng responsibilidad na nakabalikat sa kanya, na pinasan niya for a long time dahil pinabayaan mong siya lang ang magpasan nito. Dahil ikaw nakasanayan mo, akala mo okay lang na nasa manibela siya for all of that time. So, ang mangyayari, it will go to failure. Buti sana kung yung failure na yan ay wala pang cheating na nangyayari sa hindi man sa side mo, ay lalo pa sa side niya kasi naghahanap na pala siya ng damay sa sobrang bigat ng pinapasan niya. Na pag cheating na ang pumasok sa relationship niyo ay napakahirap ng i-fix niyan. Kasi papasok na yung ego mo, yung pride mo, kahit wala ka naman dapat karapatan. Kasi simula umpisa, ikaw yung nagpabaya. Kaya if you want a successful relationship with your partner, kung lalaki ka, wag na wag mong hahayaan na ikaw ang gaganap nitong 5 feminine activities sa relationship nyo. Pag ang natagpuan mong kapartner na babae ay gusto niyang ikaw ang nasa ganitong aktibidades sa relationship nyo, automatic, she is not the right one for you. At pag ang natagpuan mo ay feminist, automatic, she is an immature. Pag siya ang nagdala ng relationship nyo, kakain ka araw-araw ng pang-iinsulto. Pangmamaliit mula sa kanya na sa ngayon kaya mong tiisin, paano pag nagpakasal kayo, nagkaroon kayo ng anak? Mapapagod at mapapagod ka. Kaya ang mangyayari, maghahanap ka ng iba na yung makakaintindi sa'yo at lalo na yung makakapag-boost ng ego mo. So, saan na ngayon mapupunta yung relationship mo sa kanya? Wala, into failure. Para saan papasok ka sa relasyon? Para lang din sa failure na future. So while you are still on dating stage, sa kapartner mo, tingnan mo kung hinahayaan ka ba niyang gawin yung responsibilidad mo.
Kahit ba hindi ka ganoon ka-strong doon sa mga masculine activities na dapat gampanan mo, pero hinahayaan ka niya na gampanan mo yun, pinagtsatsagaan ka niya, at tinutulungan ka niya, lalo na kung ina-advisean ka ng kapartner mo na ganito, dapat ikaw yung gumawa nito kasi lalaki ka. Take it. She is a keeper. And she is the right person also. Napakaswerte mo kung makatagpo ka ng ganyang klase ng babae. Kaya wag mong sayangin. Kasi ang babaeng mag-guide sa'yo na ito yung tama, gawin mo kasi responsibilidad mo ito bilang lalaki. Don't be insulted. Dapat ikip mo yung ganyang klase ng babae kasi matured yan. Kaya kanya ina-advisean kasi ayaw niyang i-take over yung responsibilidad na ikaw dapat ang may gawa. Kasi kung siya ang mag-take over, alam niya na masisira yung relationship niya sa'yo. At mahal ka niya, kaya instead na i-dump ka niya, ay tinutulungan ka niya na i-work out yung side mo kasi mahal ka niya. So, do the effort also. Huwag kang mainsulto kung i-guide ka ng kapartner mo kasi siya yung may alam. So, it's either you are on long-distance relationship or short-distance relationship. Lagi niyong tatandaan, guys, na lahat ng future natin ay nakasalalay sa kung ano yung aksyon na gagawin natin ngayon while on dating stage. Kaya kung umabot ka hanggang dulo, salamat sa pagsama sa akin. Hangad ko ikatatagumpay ng LDR nyo o ng kahit na anong relasyon na meron kayo. Pero higit sa lahat, hangad ko ang ikabubuti para sa sarili nyo. At huwag nyong kalimutan na para mas maintindihan nyo itong video na to, don't forget to watch the part 1. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you in my next video. Paka!